Magandang oras mga katiyas, magandang buhay sa lahat. Well, meron tayong natanggap dito na padala ng ating kaibigang si Zach. At ito yata'y kabilang sa grupo ng ating mga katiyats sa Treasure Hunter Group. Kudos dyan sa Treasure Hunter Group of the Philippines. At shout out sa inyong lahat dyan. Well, atin i-close up ito. Ano bang klaseng hayop to? Well, ito yung parang pawikan o pagong turtle na nakadapa. Hindi siya nakatayo. Ang mga turtle marker na bato na hinugis na 3-dimensional na kagaya nito, parang skulptura, ay merong maraming merong ibig sabihin, hindi lahat ng turtle ay pareho ang kahulugan. Kagaya nitong nauna ito, yung ulo niya ay nakaangat. So ang ibig sabihin nito ay malayo pa ang nakabaon. So nakatarget siya sa malayo. Ngayon itong dito ay nakadapa na ito, nakagano na yung ulo niya talagang pawikan na pawikan itong likod galing. Merong sikreto tong buntot mamaya atin pag-usapan yan, bakit nakaganyan yan. Okay, so another kahulugan ng turtle ay kapag hiwalay ng ulo nito, kapag nakaganyan na, nahiwalay na, ibig sabihin yan ay nakuha na ang item at wala na diyan. Meron kasing code of ethics ang mga Hapon Ang kanilang ginawa sa marker kapag nakuha na, halimbawa ulo ng pagong, ay pinutol na nila ang ulo. Ibig sabihin kapag makita yun ng kanilang kasama na Japanese din na mag-retrieve, ay malaman na nakuha na pala at hindi na huhukayin. Okay, ganun yung style nila. Katulad sa heart, ang puso na sign kapag flat siya sa lupa, so ibig sabihin lapida. Kapag nahati na ang puso na biyak, hindi ibig sabihin na umiyak. Kapag nahati na, biniyak or hinati ang gitna, ibig sabihin yan recovered na rin. Kaya wag nang hukayin. Kahit merong pang mag-detect, wag nyo nang hukayin kapag biniyak na ang puso. At yung pinutol ang ulo ng pagong, ganun din ang kahulugan. Okay, so close up na natin to mga katiyets. Meron akong nakita dyan sa may ulo ng pagong Kaya close up natin Ito. Sana nakita nyo yan. Meron siyang heart na kaganyan Grabe nakatago lang yung heart sa damuhan bandang baba. And then merong mata at merong maliit na butas. Okay, so sa unang tingin natin ay narito kaagad sa bandang harapan ito. Kapag ganito na nakayuko ng turtle, ibig sabihin yan, nasa kanya lang. So ito ay pwedeng, dahil itong naka-slant na yan, i-connect natin yan, ay dito banda yung unang hukay. Ayan. I-connect nyo lang itong dalawang dots. Ito, tsaka ito. Dito yan. So ang heart nagsasabi na meron. Sigurado meron treasure, sabi ng heart. At well, ako'y mag-shout out sa nanonood ngayon at kay Jack, maraming salamat sa padala mo na pictures. Picture lang ito pero malaki ang kahulugan ito. Ito sa tingin ko ay super legit talaga siya. At hindi nag-iisa ang nakabaon dito.
Tingin ko dalawa. Merong dalawa na nakabaon. Dalawang item. Isa yung tinuro natin sa harapan. Itong dito, ito. At merong isa ito mismo. Sa itong pinatong. Pinatong lang yan eh. Ang gawin dyan ay baliktarin nyo yan. Tanggalin nyo yung pinatong dyan ng bato. Merong ganito sa sa lugar ng lula ko, yung pinatong lang yung malapad na bato sa ibabaw. Tapos ng hinawi ay merong nakaipit na box sa baba nitong nakapatong. So treasure inside the rock ito, or treasure enclosed in the rock. So tanggalin lang itong takip, makita na yung kwadrado diyan na butas na merong nakalagay na hindi yan marami pero milyones na rin ang halaga. Pwedeng 2 barita, 4 na barita, or pwedeng 1 kahon ng alahas. So meron na tayong dalawa. Dalawa na ang prospect natin. Isa yung sa loob nito, or tinakipan, at isa dito sa harapan. Ngayon sa turtle marker kasi, ang mga puwet or mga buntot ng turtle ay sikreto yan. So halimbawa, turtle to, tapos nagtaka kayo bakit nagaganon yung kanyang buntot. Ito yung kanyang mga paa. Dito hindi na makikita yung paa kasi nakalublob yan eh. Pero nakita natin yung kanyang buntot ay talagang kinorte siya na nakaliko. Nakaliko siya eh, nakaganyan no, dito yan. Sa may buntot, ibig sabihin sa may hulihan, pero bandang kaliwa. Merong marka dito, ito. Pwedeng 2 meters yan, papunta rito. Ayan, so dito banda. Ito yung pangatlo natin, 3 pala tong laman ito eh. Pangalawa dito sa nakatakip, at sa harapan niya yung pinakauna. Napaka-legit na to. Super legit. Close up nga natin tong wet po. Oh, meron. Meron talagang marka oh. Ito. Yung binaliktad na E. Binaliktad na E means gold bars. So, meron palang gold bars. Itong legit na 2 guhit yan, dito yan papunta. So 2 guhit, 2 metros, 2 hakbang ang distansya. Ganda. Sana hindi naman ito kayang gawin ng mga di ba, ng mga treasure hunter lang na gagawa. Mag-aksaya ng panahon para mag-carve ng bato na ganyan, di ba? Tapos ipatong sa likod ng pawikan. Sino bang luko-luko ang mag-aksaya ng panahon yan? Di ba? Yung mga marka katulad nitong heart sa harapan, pwedeng ginawa yan ng mga treasure hunters. Itong mata, pwedeng ginawa nila yan. Itong number 3. Pero itong buong itsura ng bato ay hindi yan kaya gawin ng 2 tao o 1 tao na mag-aksaya lang ng panahon para i-carve yung bato na gawing pawikan, gawing turtle marker. Di ba mga katiyats? So good luck sa may-ari ng marker na ito at sa group ng treasure hunters na nakapanood nito, kung alam nyo ito or kaibigan yung may-ari ng palayan na yan, palayan yan eh, ay kwento nyo sa kanya na meron palang 3 digging spot sa pagong na yan. At sigurado ako sa 3 na tinuro ko, isa ang matagpuan nyo dyan. Sigurado yan. Basta't gawa lang ito ng hapon. Basta't hindi tayo niluko ng mga nagtatak ng mga bato ng mga marka. Diba? Pero sa palagay ko nga ito ay 99.9% na legit turtle ito. Hinugis kasi siya eh. Kinarbing siya at hindi yan magawa ng kahit 3 treasure hunters na magtulong-tulong para lang purmahin yan.
Okay, so ako magpaalam na maraming salamat sa lahat at sa aking mga followers. Good luck sa inyo. Sana ay makatagpo kayo ng swerte ngayong taon. Okay, so hanggang sa muli, paalam at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang ang ating subscribers button. Hanggang sa muli.